Hindi na dapat gumagana yun. Tinanggal na namin, pinatay, inalis sa phone, at sinama sa kabaong. Pero kagabi, nag-vibrate ang phone ko. Isang message mula sa number niya. Sa number ng kapatid kong patay na. Ako si Lara, 25 anyos, work from home, isang graphic designer. Mag-isa lang ako sa bahay ngayon. Hindi naman ako sanay na ganito katahimik. Kasi dati, may kasama ako. Si Mia, mas bata sa akin ng 3 taon. Makulit, maingay, at halos buong araw nakadikit sa phone niya. Ate, replyan mo nga ako. Practice lang. Ate, check mo to. Ang weird. Ate, may nag-message sa akin. Creepy. Mahilig siya sa ganun. Mga creepy, mga kwento, mga bagay na hindi may paliwanag. Ako, hindi. Ayoko ng ganun. Pero siya, parang hinahanap-hanap niya. Hanggang sa isang gabi, hindi na siya umuwi. Walang tawag, walang message. Hindi agad kami kinabahan. Sanay kami na late siya umuwi minsan. Pero kinabukasan, may tumawag. Natagpuan siya sa gilid ng kalsada. Walang malinaw na nangyari. Parang bigla na lang siyang bumagsak. Nasa kanya pa lahat ng gamit niya. Wallet, bag, at phone. Basag ang screen, pero gumagana pa. Hindi ko na binuksan. Hindi ko kayang makita kung sino ang huling nakausap niya. Hindi ko kayang malaman kung may huli siyang sinabi. Kaya pinatay namin. Tinanggal ang SIM at isinama sa kanya. Tatlong linggo ang lumipas. Tahimik na ulit. Masakit pa rin, pero natututunan ko nang mabuhay sa katahimikan. Hanggang isang gabi, automatic kong chinek ang phone ko. Unknown number at may message. Ate, hindi ako agad sumagot. May kakaiba. Hindi sa message, kundi sa pakiramdam. Parang kilala ko to. Sunod na message. Ate, huwag kang lalabas bukas. Napaupo ako. Hindi ko pa rin tinitingnan ang number. Ayoko, pero kailangan. At pagtingin ko, number ni Mia. Hindi ko sinagot. Pinatay ko ang phone. Humiga ako at pinilit kong matulog. Panaginip lang to. Pero bago ako makatulog, isa pang message. Please, hindi ako nakatulog ng maayos. Kinabukasan, tinawagan ko ang number. The number you dialed is not in service. Pero nakaka-receive siya ng messages. Kasi nung nag-type ako ng sino to, nag-seen. Sa gabi ngayon, may panibagong message. Ate, mamayang 9 p.m.,
Huwag kang lalabas. Hindi ko sinunod. Lumabas ako. Tahimik ang kalsada. Normal. Hanggang sa may kumpulan ng tao. May ilaw. May ambulansya. May nakahiga. Isang babae. Kasing edad ko lang. Eksaktong oras, 9:00 ng gabi. Pag-uwi ko, may panibagong message. Buti hindi ikaw. Kinagabihan, pinuksan ko ang messenger. Hinahanap ko ang account ni Mia. Inactive, pero may green dot. Online. Ate, ilak mo ang pinto mamayang 11:13 p.m. Eksakto. Paulit-ulit kong binasa. 11:13. Hindi rounded. Hindi normal. Eksakto. 11:05 p.m. Nakatayo ako sa may pinto. Tahimik ang buong bahay. 11:10. Hindi pa ako gumagalaw. 11:12. Huminga ako ng malalim. 11:13. Tilak ko ang pinto. 11:15. May kumatok. Hindi ako gumalaw. Mas malinaw. At may nag-message. Huwag mong bubuksan. Lara! Lara, ako to. Si Mia. Hindi ako sumagot. Hindi ako gumalaw. Pero yung boses, nagiba. Buksan mo. Alam kong nandyan ka. Hindi ko binuksan. Tumigil ang katok, pero hindi ang takot. Kinabukasan, pumunta ako sa puntod niya. Hindi ko na kinaya. Pinahukay ko. Pagkabukas, nandun siya. Si Mia. Pero wala ang SIM. Dahan-dahan kong kinuha ang phone ko. At nakatanggap ako ng message. Ate, late ka na. Kanina, nasa labas pa siya. Narinig mo siyang kumatok, diba? Hindi mo binuksan. Pero, hindi niya kailangan ng pinto. Nasa loob na siya. Hindi ako agad gumalaw. Hindi ako makahinga ng maayos. Dahan-dahan akong umuwi. Hindi ako tumingin sa paligid. Parang ayokong malaman kung may sumusunod ba sa akin. Pagdating ko sa bahay, bukas ang pinto. Huminto ako ng panandalian. Hindi ko maalala kung inilak ko ba yun bago ako umalis. Hanggang may isa pang message. Huwag kang lilingon. Nakatayo lang ako. Hindi gumagalaw. Hindi lumilingon. May huminga sa likod ko. Ate. Sa kabilang parte ng syudad, may isang jeep na hindi tumitigil bumiyahe.
Parehong ruta, parehong oras. At may isang upuan sa likod na kahit bakante, hindi mo dapat inuupuan.